Meron ka pa? Wala na sir kasi operational matters na po. Operational matters na lang. I-discuss na natin sa inyo. In confidence na lang sir yung iba. Okay. Ulunan, saan ka galing? Good afternoon, sir. Good afternoon, Your Honors. Papunta na ako dito kaninang umaga. Tinawagan ako ng DPRM. Mag-proceed daw ako ng House of Representatives, Your Honor. Bakit ba hearing doon? Meron po, Your Honor. Ikaw lang nandun. Sino kasama mo doon? May mga police po ng Regional Office 4A, Your Honor. RDEU po, Your Honor. Ano, regarding dito? Itong kaso na ito? No, Your Honor. Sa RDEU naman po. Ibang kaso? Opo. Balikan kita yung statement mo. Yung kinausap ka ni Glenn Gonzales na sumagot siya sa iyo na yung sinabihan mo na hindi mo ba alam, Glenn, na napakalaking shabu itong pinag-usapan natin dito? At sumagot siya sa iyo na, yes sir, alam ko. Trabaho namin yan. Ulitin mo nga. Para maklaro itong committee na ito. Para... That is true, Your Honor. Kasama ko yung aking driver. Nasa Skyway kami. Galing ako ng Cavite, papahinga ako. Yung pangalawang tawag kasi sa akin, Lieutenant Susungko. Sir, positive. Ang daming siya pong nakuha. Kaya nagmamadali ako, sir eh. Talagang gusto kong magmadali kasi iniiwasan ko dyan yung mga mag-savings. Talagang takbo ako, sir, ng Skyway from Cavite. Ito, sir, record. Around... Ito, sir, alas 2:02. Si Colonel Gonzales, I received a call from him. Sir, nag-usap na po ba kayo ni Colonel Ibanez? Sabi ko, tungkol saan? Tungkol kay Mayo. Sir, pagbigyan mo na, masisira na naman kasi ang PNP at PIDEG. Alam mo ba, Glenn, kung gaano karaming siya doon nakuha? Nagalit po ako, Your Honor. Alam ko, sir, trabaho namin yon. Binabaan ko po siya ng telepono. Pagbaba ko, 307 Quirino, sir. Blessing in disguise, sir. Mabuti may banggaan doon sa unahan. Kung walang banggaan, sir, baka umabot ako doon sa pilferage na yon. Tumawag na naman siya sa akin, sir. Sir, nag-usap na ba kayo ni Lieutenant Colonel Ibanez? Doon saan? Doon sa pagkakahuli kay Mayo. Pagbigyan mo na, sir. Inulit niya yun, sir. Inulit niya. Okay, sabi ko, ang dami niyang miss call sa akin, si Ibanez. Napakarami niyang miss call. Nakausap din siya. Binabanggit niya nga yung Acertin Judin Francisco. So nag-usap talaga kay ni Ibanez. Yes po, sir. Ano sabi ni Ibanez sa'yo? Pupunta daw siya sa Tondo, sir, kasi yan, nakakoplan yan. Kakausapin niya daw si General Domingo, sir. Nakakoplan yan. Trabaho yan. So, trabaho daw ni Mayo yan na may koplan. He even mentioned about Judin Francisco. Trabaho ni Mayo, pati yung pagbibinta ng shabu. Trabaho ni Mayo? Yun yung ano niya sa akin, sir. Nakakoplan yun, pagbibinta? Nakakoplan daw yung lakad ni Mayo. Palalim itong natin dito. Ibanez, ano masasabi mo dyan? Hindi ko po sinabi, Your Honor. Actually, ang napag-usapan lang namin doon is kinonfirm lang yung nahuli nga yung tao ko. At marami kaming napag-usapan kasi sabi ko kung pwede akong pumunta kasi pinapapunta ko ni Gerald Domingo. Nag-agree naman siya. Okay naman po, sabi niya. So hindi ka nakiusap sa kanya na arigluhin si Mayo? Negative po, sir. Negative. So ano ngayon yung purpose ng tawag ni Glenn Gonzales? Nagtatanong siya kay Ulunan kung tumawag ka na. Kasi po, sir, ang concern lang kasi doon is tao kasi si Sergeant Mayo, sir. Ha? Tao ko si Sergeant Mayo. Alam mo, nakukuhan ako nagdududa ko sa yung dalawa. Paano lumalabas na nagdrama-drama kayo pero kayong dalawa ay magkaisa lang rin? Gonzales at Ibanez. Laruin natin ito, ha? Ayaw kong... kasi Fred, papunta pa kayo, ako pabalik na. Nakabalik na. Negative, sir. Sige nga, paano mo negative? Ganito kasi, sir. Nung nalaman ko nga from Lieutenant Amerol, sir, na may nahuli, sir, na tao, sir, ni Sir Ibanez, sir. Actually, sir, hindi ko pa alam na si Sergeant Mayon, sir. Tao lang sir ng NCR, yun sir ang sinabi sa akin. Kaya sa tumawag ako kay Sir Ibanez. Si Sir Ibanez, sir, classmate ko sir ng OSEC. Nag-OSEC kami sir that time, sir. Pero Saturday kasi yun, sir, kaya wala kaming ginagawa. What exactly yung request ni Ibanez sa'yo? That led you to call up Colonel Ulunan. Sige nga, ano sinabi ni Ibanez? Sabi niya lang po sa akin, sir, kung pwede, kausapin ko si Sir Ulunan.
kausapin ko na sir na mag-usap sila sir. Yun lang. Yun lang po sir kasi andyan naman po Ibanez, sir, si Sir Do Ibanez. you confirm that? Actually, sir, nakausap ko na si Colonel Ulunan kasi nga nag-usap nga kami nung sinabi sa akin ni Jer Domingo na tawagan ko si Colonel Ulunan. Unang tawag ko, sir, hindi pa niya nasagot. Pero after 20 minutes, nag-usap na kami. Anong pinag-usapan nyo? Yun nga, sir, confirm na nahuli nga daw yung tao ko. Tapos, nung sinabing ko, actually, sir, may pangalawang tawag pa ako, sir, sa kanya. Nung pangalawang tawag ko, sir, saka ko na sinabi na kung pwede akong pumunta kasi nga pinapapunta ako ni Jer Domingo. At kung hindi siya nagsabi, sir, na hindi, wag na, ay hindi ako pupunta, sir. Pero may instruction kasi sa akin si Jer Domingo na pupunta ako. Sir, ang napag-usapan namin yun, pinapunta ko siya, sir, nag-approve ako, sige, bahala ka. Kasi sa totoo lang, sir, pag may mga drugs na gano'n, dapat hindi ka lumulutang dyan eh. Ang sabi ko sa kanya, bahala ka. Kasi binibida niya nga itong si Judin Francisco na may trabaho yan, nakakoplan yan. Kung nag-clearance ka kay General Domingo, sabi ko, bahala ka. Decision mo pa rin yan. Kasi ganyan, lulutang-lutang siya dyan. Dali, huwag ka muna pumunta kay Francisco. Dito muna kay Mayo. Totoo ba sinabi niya na nakakuplan yan? Trabaho ni Mayo yan? Yes, Your Honor, sinabi niya. Ibanez, Actually, Your Honor, nag-discuss kami doon sa taas ng WPD Linding. Hindi po sa true phone call. Kung ano yung napag-usapan namin doon, nasa affidavit ko po. Hindi po ako yan ka na naman sa pidabit. Sabihin mo ngayon kung anong napag-usapan ninyo. Ang sabi ko po doon, Your Honor, di ako aware kung ano yung involvement ni Mayo dyan, pero nakakita ko ng mga ebidensya. Oh, pero sinabi mo ba na nakakuplan yan? Trabaho namin yan, sir. Wala Trabaho pa namin akong yan. sinabi, Your Trabaho Honor. ni Mayo yan. Ang sinabi ko lang doon na nakakuplan si Sergeant Mayo, pero hindi ko alam kung yung nangyari na kung anong position niya is kasama doon sa kuplan. Kaya sabi ko, hindi ko talaga alam kung yun ba talaga kasi hindi yan na-report sa akin, Your Honor. Pero ang sa alam ko lang, nakakuplan si Sergeant Mayo. Anong klaseng kuplan? Siya ang subject o siya ang mag-operate? Ano ba? Anong klaseng kuplan? Siya po may trabaho, Your Honor, kasama siya sa kan. Siya may trabaho. Yes, Your Honor. So, ibig mo sabihin, yung isang tunila ng shabu na yun, kasama yun sa trabaho niya? Wala po akong personal knowledge, Your Honor, kasi nga, hindi nga na-report sa akin. Paikot-ikot. Sabi mo, nakakuplan yan, sir. Trabaho yan namin. Yes, Your Honor. Ni Mayo, sir. Di ba, sinabi mo kay Ulunan? Hindi ko po sinabi sa kanya, Your Honor. Sinabi ko, Ulunan, sandali. Ulunan, sinabi niya. Yes, Your Honor, confirm yan. Kaya nga, ako na pumunta rin, baka itong si Mayo may papalo pa. Si Ibanez ang nag-aabogado na nakakoplan yan, baka pwede akong pumunta. Anyway, natawagan ko na rin si General Domingo. Sabi ko, bahala ka. Nakakatakot na ito. Kung pati kuplan ginagamit ninyo para dyan sa sindikato sa Cebu. Ano na lang klaseng PNP meron tayo? Pati yung kalukuhan sa Cebu, kasama pa sa kuplan. Ikaw, Ulunan, hindi ka nagtataka? Tumatawag sa iyo si Glenn Gonzales na mag-usap kayo ni Ibanez. Pagkatapos, tumawag rin siya doon sa PDEA na nagreklamo siya na baka hindi ilutang si Mayo. Parang very duplicitous itong papel ni Gonzales dito. Ako'y nagtataka. Bakit Gonzales? Bakit ganun? Those are two opposing actions, ha? You cannot hide from the truth. Tumawag ka na magkipag-areglo si Ibanez, tapos tumawag ka rin doon sa PDEA na baka hindi ilutang si Mayo. Alam mo, very duplicitous yung ginagawa mo. Your Honor, hindi po ako nakikipag-areglo kay Colonel Ulunan. Hindi nga, pero nag-go between ka
tumawag ka sa kanya para mag-usap si Ibanez at si Ulunan. Yes po, Your Oh, Honor. kinonfirm mo. Yes po, Your Honor. Yun po ang request sa akin ni Sir Ibanez nung tumawag siya sa akin. Sir, mga upper class Oh, yun. po sila. Nagsabi po sa akin si Sir Ibanez na kung pwede, kausapin ko nga po Sir Ulunan, tawagan na mag-usap sila. Oh, so yun na. Yun naman sir, mag-usap lang po. Mag-usap po sila sir. Kinonfirm naman po nila sir. Oh, na tumulong mag-usap ka na mag-usap sila kasi si Ibanez concerned dahil tao niya si Mayo. Hindi ko na po alam yun sir. Pero Oh, hindi alam. yung sinabi niya lang po sa akin Alam. sir, ang sabi niya po lang po sa akin is, kung pwede, kausapin ko si Alam mo, Sir Ulunan. Yan lang po sir. Maraming marami ka pang dapat i-explain dito, Gonzales. Marami kang dapat i-explain. Marami pa kayong dapat i-explain dito. Atty. Bernardo, pero ba? Sir, operational na yung iba at yung iba nasa case build-up na, sir. Kaya we are supposed to complete our pre-charge investigation. We have started to some, others would follow. Basically, lahat sir nung involved doon sa 990 will be given their opportunity to be heard, yung due process. Yes, kasi tingnan nyo naman, Yes, sir. alam mo ko, itong mga patrolman na ito, hindi pa ito ganito ka-harden na sindikato. Kuha lang ito, na sumama lang ito sa usapan na huwag tayo magsabi ng totoo, ganitong gawin natin, ganon. Please, dig deeper. Yes, sir. Investigation nyo sa SITG. sir. Pero kung talagang pasok sila, then who cares? Yes, sir. Kung masira yung buhay nila, kagagawan nila yan. Pero siguruhin din natin na walang masayang na tao dito na masira ang kanyang future, masira ang kanyang career dahil nga lang nadamay siya. Klaruhin ninyo ito. Yes, sir. At we still have reason to believe na merong mag-testify, sir. Kasi nga, airtight na yung kaso para lang mabawasan. Kasi nga, meron pa rin kaming belief na ilan dito, sir, nagagamit lang eh. At meron dito talaga talagang lihitimong tulisan talaga eh. Yun lang, sir, ang gusto namin talaga mahiwalay. Yun nga, Aagaran namin gagawin, sir. yan, ang kinalulungkot ko lang dito, tayo'y lahat ay nadadala doon sa pagfufocus sa kamalian na ginagawa nitong PIDIG. Nawawala natin sa focus nitong pusang alaws na grupo ni Mayo na nasa likuran nitong isang tuniladang shabu. Nawawala natin sa focus. Tawa ng tawa yung mga gago na yan ngayon. Nagbubunyi yan. Dahil dito na kayo tayo nakapokus sa kamalian na ginagawa nitong mga tao na ito. Pero ang grupo ni Mayo, napakalaking sindikato, nagbubunyi. Dahil tila exempted na sila ngayon sa focus. Yan ang alam mo, Mayo. Hintayin ka namin, makalabas ka dyan sa BJMP. Ma-dismiss ang kaso mo. Hintayin kita. At dito ka na naman ikukulong sa amin, Promise ko yan sa'yo. That's my promise to you. Hintayin ka namin. Dito ka ikukulong. Pag lumabas ka dyan. BJMP, remember my instructions, Thank you. General Coy, you want to say something, sir? Thank you, Your Honor, Mr. Chair. Ako retired PNP General din ako, but even now na mag-almost 10 years na akong retired, pag narinig ko itong mga ganitong cases, ito nakakanin tayo sa hearing nito, talagang nakakasama ng loob. So I'm in one with the PNP and NAPOLCOM in the effort and